Makinig ka, Aimee. Darating ang araw. Hahanapin din ako ng ating mga kababayan. Ka magiging presidente kung patay ka na. Eh, pwede ako mamatay. Kahit nasaan ako. Walang mapa ang mga demonyo. Ang mga demonyo bang yan ay kaming dalawa ni Ferdinand? Sasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Tama sila! Talagang mamamatay daw ako! Siya nang madami dun sa Made in Malacanang. So ngayon, naubos mo ba yung tissue na baon mo? Actually, ito na yung ginamit ko. Ito yung jacket na. So anong... Kaya hindi na yung tissue. Ma'am, anong ba... Champion, grabe. Nakakaiyak na naman. Rather nakakaiyak na naman sa movie, mga kawayan. Sobrang ganda ng movie, very touching. Nakakaiyak, grabe. Ano yun yung side ng kabila, wag puro dito na lang. Kasi medyo nagiging bias tayo, dapat alamin natin yung side ng kwento nila. Yun na paano. Kailangan patas lang. Kailangan patas ng tao. Para malaman. Dati po akong dilawan, ngayon i-convert ako bilang pro Marcos na po. Wow! Yes. Yes, kabataan ako, kailangan malaman mo yung katotohanan. Yes po. Kailangan yung truth talaga. No, nakikinig po ako sa mga magulang ko, kaya doon po ako bilang Galing si Direk Daryl Yap. Saka maganda yung expose. Maraming katotohanan na hindi alam ng masang Pilipino, lalo ng mga millennials. So it's about time, after all these years, lumabas yung katotohanan. Kaya nangyari yung mga nagkaganapan sa kasaysayan. So at least alam na ng mga millennials kung ano to. Kawawan mo talaga si Marta. Busy talaga yung mga akainan. Mga sinuhan. O tamo, nakakasilahid lang. Nakakasilahid lang. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin ang tungkol sa martyr o murderer. Alam nyo guys, nung isang araw pumunta ako sa landmark. Alam mo yan, itong mga aso to, habang nagre-record ako, napakaingay. Pag hindi naman ako nagre-record, tahimik naman sila. Anyway, so bumili nga po ako ng strawberry. Apakalaki. I think galing to sa Amerika. And yung isang pack niya cost about less than 1,000 pesos. So, pikit mata ko siyang binili. Masarap siya guys. Matamis. Sabi ko, mag-ano ako this week eh. Fruit diet. I tried, hindi kaya. Hindi naman ako nagra-rice. No? Anyway guys, alika, pag-usapan natin ang martyr or murderer. Sana naaliw ko kayo tungkol sa first part na itong video na to. And hopefully, mas lalo ko kayong entice na pag-usapan natin ang kwento ng martyr or murderer. Bigyan ko na kayo guys ng disclaimer. Ito po ay sa, sarili ko lang interpretasyon ng movie. I'm not really sure if you're going to say, oo nga no, tama ka. Hopefully may makita ko mga ganyang comments. But anyway, let's get started. Hinati ko siya guys by section, no? Para mas chronological yung discussion natin. So, umpisa na natin. Excuse me. Sorry. Excuse. So guys, umpisa na natin dito. The story of martyr or murderer is about the Marcos family. Sino ba guys ang martyr? At sino ba ang murderer? Actually, wala. Wala akong nakikitang ibang tao maliban kay Apo Lakay. The thing is, it is a question about sa kanya. Is he a martyr or is he a murderer? Naalala nyo guys, no? There is a part of that movie na sinabi niyan ni Apo Lakay that there is a thin line between katangahan at saka kabuti that leads you to being a martyr. Diba? Do you really think mapapabagsak nila ng ganyan kasimple si Apo Lakay? Kung hindi siya naging mabuti, do you really think hindi magiging bloodless ang EDSA revolution? We all, nakita na natin guys, na mismong si Fabian Ver ang nagsasabi kung paano niya gustong i-disburse ang taong bayan.
and sinasabi ni Apo Lakay, walang masasaktan. I-disburse ng maayos. That's being a martyr. A murderer. A murderer dahil siya po ay dating sundalo. Nakita naman po natin yan sa sa, what do you call that? Sa trailer. Na inamin niya na isa siyang murderer. Which is true. Maraming sundalong murderer. Marami silang pinatay. At marami sa mga tao nagkakaroon ng misconception na ang pinapatunguhan or pinapatungkulan ng murderer ay walang iba kung hindi si Ninoy. This is not about a Ninoy story. This is not a Ninoy story. From the very start, sinabi na yan. It's not about a Ninoy story. It so happened lang that Ninoy is part of the Marcos, life buhay politiko nila Parte si Ninoy dito. Now, going to our second part. The second part natin, yung story is about heartbreaks and breakthrough ni Senator Amy Marcos. If we're going back to Made in Malacanang, ano yung first part ng story? Diba magpapa-check up sana siya sa Singapore, pero bigla siyang umuwi dahil pinapauwi siya ng tatay niya. Dito naman sa Martyr or Murderer, kailangan niyang humiwalay sa pamilya niya, sa mga magulang niya. Kailangan niyang maging malayo. Kailangan niyang magstay sa malayo habang yung tatay niya naghihingalo. Doon mo makikita kung kung gaano ka daddy's girl itong si Senator Amy Marcos. Yung isang sabi lang ng tatay niya, punta siya, gawa niya. She is always right next kay Apo Lakay. Now, nakita niyo yung sa trailer, yung kasal ni Irene Marcos. Doon naman nagdidepict doon guys yung pagiging tatay niya. Na hindi lang siya presidente, isa rin siyang normal na tatay. Isang normal na tatay na hindi basta-basta i-let go ang kanyang anak sa isang kasal. I'm a wedding photographer. I do a lot of, events, weddings. And most of the time, pag ang babae, pag nakikita ko yung babae, binibigay na ng tatay sa kanyang magiging asawa. Normally, nakikita ko yung tatay umiiyak. Kung makaakap dun sa anak, halos ayaw ng bitawan. Diyan sa movie, diyan mo rin makikita kung gaano ka-strong yung bond ni Apo Lakay at saka ni Senator Amy. Yung phone booth, yun yung nagsisignify kung sino ang naging paboritong anak. Huwag tayo magpaka-ipokrito, May mga parents na sabi nila, we don't play favorites. Wala kaming paboritong anak. That's not true. Not in most cases. Meron at merong paboritong anak. Lalo na kung marami kayo. Patawa na lang ko sabihin sa'yo ng nanay mo, or ng tatay mo, paborito kitang anak kasi nag-iisa ka. Lalo na kung nag-iisa ka. Meron ba sila dapat maging paborito maliban sa'yo? Yung story about kay Ninoy at saka kay Imelda. Ito palang si Ninoy at saka si Imelda. Matagal na palang magkakilala. Long before ma-meet ni Imelda si Apo Lakay. They were kind of childhood. Hindi naman sweethearts kasi hindi naman talaga naging sila. Pero sabihin na lang natin that si Ninoy, matagal na siyang may yung word na may pagtingin kay Imelda. Matagal na. Lalagay ko to sa end ng video. May nakita akong video I-share ko sa end ng video na to. About naman doon sa story, ni Ninoy. Hindi ko na dadaanan pa yung tungkol sa Ang pinaka-notable lang sa akin sa lahat ng eksena was about the Jabida Massacre. Ayon dito sa isang video na nakuha ko sa RTVM, sabi sa isang documentary dyan na ang may pabagat na puso at diwa ni Ninoy. Ayon dyan, nag-release daw ng expose itong si Ninoy sa Senate. Ang batang senador ay higit na naging popular nang ilantad niya ang massacre sa Jabida. Ginimbal niya ang Senado sa pagbubunyag niya ng mga mamahaling mansyon na pag-aari tungkol sa Jabida Massacre. Pero dito sa movie ng Martyr or Murder, sinabi, pinatunayan dito, na nagsinungaling si Ninoy about sa Jabida Massacre. Pinapalabas kasi ni Ninoy that meron may kinalaman si Apo Lakay sa nangyari sa Jabida Massacre. Kaya marami rin nagalit kay Apo Lakay tungkol dyan. That is one of the most notable scene para sa akin na masasabi kong negative. Negative para sa mga dilawan. Positive para sa ating mga naniniwala at sumusuporta kay Apo Lakay sa mga Now, if we're going back to history, alam nyo ba ang lolo at saka ang tatay ni Ninoy Aquino merong history ng pagiging traidor. Ayon yan sa mga nakalap ko dito sa Wikipedia at sa kung saan-saan pa. Sabi nga rin dito sa documentary about kay Ninoy that the reason why he entered politics was to clear the name of his father because back then, his father was actually dead of treason. Politika sa buhay ni Ninoy. Nakita ni Ninoy na sa pamamagitan ng politika ay maibabangon niya ang nasirang dangal ng kanyang ama na pinaratangang traidor noong panahon ng Hapon. It so happened that he passed away while I think it was him.
no, in 1947. He passed away while watching. He was on bail while watching a boxing match. And part din ng video na yan, sinasabi that while he was, I'm not 100% sure if it was him being a mayor or governor, nagkaroon siya ng truce sa Hukbalahap. Which, by the way, ang Hukbalahap eventually, naging Communist Party na sila. They went against the government. Dati, yung establishment nila was just to, you know, to go against the Japanese. Eventually, naging komunista na sila. Dati, ang legal lang na Communist Party is yung PKP. Partida Komunista ng Pilipinas. Ngayon, nilagyan na nila ng dash 1930. That was the establishment of PKP. Ang CPP po ay na-establish noong 1964. While ang Hukbalahap ay na-establish noong 1940-something. It was during the Japanese occupation. Over time, itong tatlo, at some point, nagsama yung PKP at saka ang Hukbalahap during the Japanese occupation. Pero eventually, they split up. Now, part of PKP is nag-create ng isa pang samahan. This is through Joe Masison. Nagkaroon muna siya ng youth something, which is, guys, lahat yan makikita nyo po sa Wikipedia. Just try to search for Hukbalahap and PKP and CPP. Makikita nyo yung connection nilang tatlo. So, the way I see it, kaya nagkaroon ng idea si Ninoy, okay, about dito sa mga Communist Party na to was because nagkaroon siya ng truce sa Hukbalahap. Eventually, nakilala niya itong si Joe Masison. Meron na namang isang klaseng, sabihin na lang natin, documentary na sinasabi, it was through the suggestion of Ninoy na mag-create sila ng CPP, NPA, NDF. Si Joe Masison. And meron din isang interview ng dating member ng CPP, NPA na kinonfirm na si Ninoy ay hindi po member ng CPP-NPA. Hindi nga siya member kasi ang gusto niyang gawin sa CPP-NPA is gawin yung private army niya. And indeed, as per Ninoy, as per Cory Aquino and this guy, pareho nilang sinabi na meron nga ambisyon maging presidente itong si Ninoy. And the rest is history, ika nga, diba? And the way I see it overall, this movie is all about the rise and fall of the Marcoses. Kumbaga, ito yung, yung umpisa ng kanilang pag-rise. Dahil at the end of it, pinakita yung pagtakbo, BBM as a vice president, at saka yung pagtakbo niya at pagkapanalo niya as a president. Everybody knows now kung sino yung old bongbong. Walang iba kundi si Aga Mulak. And the way I see it dito sa Martyr Murderer, siya yung pinaka-hub, HUB hub. So ano ba yung hub? Siya yung nag-hold ng mga strings para ikabit yung other part ng gulong. Para yung gulong na yun maging functional. What I'm trying to say is that I'm kinda expecting na magkakaroon ng crossover again. Yung part ng movie na to sa magiging mabuhay, aloha, mabuhay. Tama, ma'am. I'm expecting for that. Kasi nga, sabi ni Direk Daryl that doon sa ma'am, itatakal din yung part ng buhay nila sa Hawaii. Maybe, just maybe, masasagot doon kung bakit kailangan umalis ng Amerika, ng Hawaii, si Senator Amy Marcos. And alam nyo ba, nung nalaman ni Cory Aquino that Senator Amy is in Morocco, ang Philippine Embassy sa Morocco, kayo na magsabi kung sino yung diktador. Anyway guys, I hope medyo naging makabulukan ang reaction ko. Even if it sounds a little bit boring kasi medyo mahaba siya. But that's how I see it. Palinaw na ng palinaw yung mga nangyayari. Ano yung ginawa? Bakit kailangan mangyari? So marami pa rin mga katanungan guys. And dito pa lang ako personally guys, no, yung one time ka lang magsinungaling sa akin, lahat ng sasabihin mo, wala na akong paniniwalaan dyan. Yung one time lang na nagsinungaling si Ninoy about the Jabida Massacre, what makes you think na lahat ng sinabi niyan ay totoo? Mahirap mawala ang tiwala. Madaling mawala ang tiwala ng isang tao sa isang tao. Pero mahirap i-gain ang tiwala niya. Parang respeto lang guys. So noon pa man, kung sino man na sabihin na, they used the word propaganda back then. But sa panahon pa ni Apo Lakay, talamak na ang pagpapakalat ng disinformation, ng fake news. Mahabang panahon, dun po tayo naniwala, dun po tayo nabuhay. And we should actually thank, no, Direk Daryl Yap
for offering his talent to Senator Amy na may, alam mo, mailabas ito finally. Hindi man natin sinisigaw na ilabas niyo yung katotohanan. Pero ito, yung nagkukwento ka lang about sa naging karanasan mo sa buhay mo. May mga tanong na nasasagot. May mga taong nasisira na hindi naman inaasahan. Na wala kang sinasabi para siraan yung tao. Then again, at the end of the day, tayo nagko-consume ng lahat ng information na to. The only thing that is very important, I guess, is dapat bukas ang ating isip. Huwag sana tayo maging fixated. Never naman ako nagkaroon ng inis o galit sa mga Marcoses dahil hindi rin po ako naniniwala sa tamang sinasabi ng ibang tao. May sarili po akong bait. I decide kung ano ang paniniwalaan ko at hindi. And when I say naniniwala ako dito dahil may mga ebidensya na nagpapatunay na itong, sabihin na lang natin, itong taong to, itong storya na to ang nagsasabi ng katotohanan. Anyway guys, again, maraming salamat po for tuning in. Thank you so much for taking your time. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin po ito. Again, congratulations Direk Daryl Yap, Viva Films, to everyone, no, na cast, crew ng Martyr or Murderer. Special thanks as always to Miss Beverly Salviejo. I hope that we can have, naudlot, naon siya ming coffee, coffee date. Ayun po. Anyway guys, showing na po ang Martyr or Murderer. Please do not forget to watch, check them out. Napakaganda po ng storya. I'll see you in the next video. Bye guys!